Ang ating pag-uusapan ay tagapagligtas. Si Kristo po ang tagapagligtas. No? At saan ba ililigtas ang tao? Doon po sa Matthew 1:21, ano niyo po, biyaya pong tayo maligtas sa malakas na bagyo. Biyaya pong tayo maligtas sa malakas na lindol. Biyaya pong tayo maligtas sa tsunami. Biyaya pong tayo maligtas sa ligaw na bala. Biyaya pong tayo maligtas sa bangungot. Pero ilang beses ka man makalibre dyan, ang totoo niyan, mamamatay pa rin tayo. Tama ba? Yan ay naganap na sa iba at may kasalukuyang nagaganap na namamatay na ngayon at namatay. At isang araw, darating din sa atin yan. Kung paano itinakda sa tao, mamatay na minsan, pagkatapos ito paghukom, we cannot escape death. Tama ba? Una-una lang yan. Kaya nga, hindi ang pinaka-main na kaligtasan ay hindi laging physical. Si Kristo ay tagapagligtas ng lahat ng klase ng pagliligtas. Pero ang pinaka-mission ng Panginoon, tingnan niyo po sabi, Matthew 1:21, andiyan pa ba kayo? At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, yung Savior na binasa natin kayo ng 2 Peter ay si Jesus. At ang kanyang pagliligtas ay kasalanan, sa kasalanan. Therefore, mga kapatid, ang tunay na kapahamakan ay sa kasalanan. Lahat ng uri ng dilubyo, kapanganiban, kapahamakan ay nag-ugat sa pagsuway sa Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Lahat ng uri ng kapahamakan, physical na kapahamakan, moral na kapahamakan, higit sa lahat, spiritual na kapahamakan, yung ang tao'y parurusahan dahil ng kanyang kasalanan sa impyerno. At ang tagapagligtas diyang pinapakilala ang Panginoong Yesus. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang Baptist hindi tagapagligtas. Ang Catholic hindi tagapagligtas. Lahat ng relihiyon hindi tagapagligtas. Dahil ang malinaw na ipinanganak sa sabsaban para maging tagapagligtas ay si Jesus. Walang ipinanganak sa sabsaban para maging tagapagligtas kundi ang Panginoong Yesus lamang. Kaya huwag kayong maligaw, huwag kayong malito. Iisa ang tagapagligtas ng ano? Sa kanilang mga kasalanan. Bakit? Uulitin ko po ha. Ang nagpahamak sa atin sa impyerno at sa lahat ng uri ng kapahamakan ay kasalanan. Luke 19:10, alam po natin, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang misyon ng Panginoon ay magligtas. At salamat, mabuting balita, kaya ni Kristong magligtas. Bit pa siya tatawagin tagapagligtas kung hindi siya makakapagligtas? Bakit ka pa tinawag na doktor kung hindi ka marunong manggamot? Tama ba? Bakit ka pa tatawaging mathematician kung hindi ka marunong magbasa ng number? Bakit ka pa sasabing English expert, hindi ka marunong sa grammar? Bakit ka pa tatawaging driver kung hindi ka marunong mag-drive? Bakit pa si Kristo tatawagin tagapagligtas kung hindi siya makakapagligtas? Siya talaga'y magliligtas doon sa mga nagsisisi ng mga kasalanan at mananampalataya sa Kanya. Lamang, pag sinabing si Kristo ang tagapagligtas, ay di sa Kanya ka lang maniniwala. Hindi siya isa sa tagapagligtas, siya lamang talaga ang tagapagligtas. At ayaw ni Kristo na siya ay reservation. Yun ay blasphemy, yun ay pamumusong. Hindi sinasabing, ay sige, ako naniniwala din kay Jesus, pero maganda na rin naniniwala kay Maria ng sigurado. No. Pag si Kristo'y sinampalatayanan mo, itatapon mo na yung iba. Dahil hindi ino-honor ni Kristo na bukod sa Kanya, may iba ka pang yakap.
Dahil para sinabi mo ring hindi sapat si Jesus. Maliwanag ko ba? So, nais ko pong pakita, number 1, sa ating pag-uusapan, the Savior, man's Savior, is Christ. Yan ang number 1. Ating pamagat, Savior. Kasi yun ang sabi ng talata eh. Ano? For if, after have escaped the pollutions of the world, through the knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ. So, man's Savior ay si Christ. Walang iba. Acts chapter 4, verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. John 14, verse 6, sabi ni Jesus mismo, ako ang daan at ang buhay at ang katotohanan, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanya bugtong na anak, only begotten Son. Hindi sinabing maraming mga anak, only begotten Son. Bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang Savior is Jesus Christ. Maliwanag ho ba? Walang alien, walang Superman, walang Wonder Woman, walang Batman. Pag sinasabi pong tunay na tagapagligtas, totoong tagapagligtas na tinuturo ng Biblia, ay si Jesus lamang. Huwag kayong malilito. Asan tayo liligtas? Nilinaw ng Matthew 1:21, sa kanilang mga kasalanan. Therefore, lahat pala ng makasalanan napahamak. Tama ba? Bakit si Kristo magiging tagapagligtas kung walang ililigtas? Bakit ka pa kukuha ng kurso kung wala ng doktor, kung wala ka naman palang pasyente? Kung wala ka naman palang gagamutin, useless na ikikumuha pa ng course ng pagdodoktor. Tama ba? Bakit pa si Kristo tatawagin tagapagligtas? Wala naman palang ililigtas. Merong ililigtas. Bakit? Lahat makasalanan. Gaya na susulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. Tama ho ba? So maliwanag ho ba? So, pag sinabing si Kristo, hindi si Maria yan. Amen. Pag sinabing si Kristo, hindi si Pope yan. Hindi si Peter yan. Hindi si Pablo yan. Hindi relihiyon yan. Hindi si Pastor Eloy yan. Lalo hindi si Kibulo yan. Pag sinabing si Kristo, siya yun. Sino si Kristo? Siya yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Siya yung Diyos na nagkatawang tao sa pagiging katawang tao na buhay na walang kasalanan para ialay ang kanyang sarili pangtubos sa makasalanan. Upang yung sasampalataya mapatawad ang kanilang makasalanan, mabayaran ang kanilang makasalanan, mapalaya sila sa kapangyarihan ng kasalanan, at huwag na silang parusahan dahil sa kanilang mga kasalanan sa impyerno magpawalang hanggan. Yun si Jesus. At kung hindi yan, hindi ka maliligtas. Bakit? Ang Savior ay si Christ. Malinaw ho ba? Not only, ating hihiwagin ang chapter na yan, chapter 2. Basahin po natin ang verse 20 hanggang 22. Tingnan niyo po. Verse 20 hanggang 22. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Alam niyo ba, kung inyong nanamnamin yung pangusap na yan, nagsimula yung sa verse 1, ang context po nito ay about false prophets, false teachers, apostasy. Sila yung mga nakaalam din ng katotohanan, pero hindi para sa katotohanan. Ano niya? Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa libutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon, at tagapagligtas na si Jesucristo, merong mga taong tipong parang nakakilala nga sa Panginoon, alam ang Panginoon, nagkaroon ng kagyat na pagbabago,
ay muling mahalubiluhan at madaig ngayon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Mga kapatid, ang pagkakilala kay Kristo ay realidad. Verse 21 hanggang 22 tayo. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Kaysa, pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Verse 22. Diyan pa ba kayo? Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nugasan. Number 2, not only man Savior, Christ, but also mere knowledge of Savior cannot save. Mere knowledge of Savior cannot save. Atin pong namnaman yung talata. O, balikan natin. Nangyari sa kanila balik natin sa verse 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan. Ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na ligtas, inilalayo talaga sa masamang sistema ng mundo. Kaso lang, ang tunay na ligtas, hindi dapat babalik dyan. Are you with me? Dahil ang nakain ng isinuka, aso lang yon. Ang kumakain ng kanyang isinuka, aso lang yon. Tama ba? Ang bumabalik sa pusali ng kasalanan, baboy lang yon, matapos paliguan. So, ibig sabihin, may mga pagkakataong ang tao'y naunawaan din, iba kaya ang enlightenment at sa regeneration. Tatandaan natin yan. Pwedeng naunawaan mo, pero hindi ka pinanganak na muli. Nung mangaral si Stephen, sa chapter 7 ng Acts, naintindihan nila ang pangangaral ni Stephen, pero naggalit sila kay Stephen, at si Stephen ay pinatay sa bato. Bakit? Mere enlightenment cannot accept the truth. Kasi sabi ni Ezekiel 36, verse 26, mananatiling ang tao'y bato sa puso hanggat hindi binibigyan ng pusong laman. Naintindihan niyo ba yan? Pwedeng nauunawaan mo, pwedeng nagagalak ka. Kaya ito sa Matthew chapter 13 may parabola, ang Panginoong Jesus ay naghasik ng bini at may 4 na klaseng tagapakinig. Amen? Yung ibang mabuting bini, natanim sa tabi ng daan. Dumating ang ibon, tinuka. Walang kwenta. Nakinig na unawaan, pero hindi sumuloy. Dahil nakutuka ng ibon, kinuha agad ng dyablo. Madaling kunin ng dyablo ang mga mensahe ng salita ng Diyos na nakinig na hindi naman naintindihan. Tama ba? Pandalwa, ang isa naman ay natanim sa batuhan. Sa batuhan. Ang ibabaw ay may lupa, pero ang loob ay bato. Kaya yung binhi, nung mapalagay sa kanya, sa ibabaw lang, kumalat lang ugat, pero hindi lumubog. May mga taong tumatanggap ng salita ng Diyos, masaya din naman, pero hindi nalubog sa loob. Bakit? Bato pa rin ang puso. Yan po yung may alam. May alam. Pansamantalang naaliw. Pero sabi pa rin ng 2 Peter, bumabalik na uli ang aso sa kanyang sariling suka. Mere knowledge of Savior cannot save. Yung isa sa dawagan, natanim. Alam niyo ba sa pag-aaral ng mga theologian, iisa talaga diyan ang tunay na ligtas, yung natanim sa mabuting lupa at nagbubunga ng tigta 30, 60 at 100. Laging pagtunay na ligtas ay higit sa kamalayan at kaalaman, kundi nananagos ang binhi sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Are you with me? Ito'y magdadala sa kanya sa kaligtasan. Ano mga kapatid, pag ikaw iniligtas, hindi lang sa impyerno. Ikaw ay iniligtas sa iyong kasalanan, kaya hindi ka napupunta sa impyerno. At ang kaligtasan sa kasalanan papuntang impyerno ay hindi lamang doon, kundi mula sa masamang sistema ng mundo. Kaya walang tunay na ligtas na mananatiling makamundo.
We are still in this world, but we are not of this world. Tayo nandito pa rin sa lupa, pero hindi tayo tagalupa. Ni kaisa man ng sistema ng mundong ito. Maliwanag mo ba? Balikan po natin ng talata. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawas ng libutan, nakatakas din. Pagkahawas ng libutan. Siguro hindi na rin sila nagbibidyo okay ng mga kantang hindi pang Kristiyano, hindi na rin nagsasayaw, hindi na rin gumagawa ng mundo, but temporarily. Sa magitan ng, sa pagkakahawa sa libutan. Kaya ang tunay na ligtas, dapat hindi hawang-hawa ng sanglibutan. Naigkas ka dyan, nalayo ka dyan. Kaya may separation. Kaya may separation ang tunay na ligtas. Pag sinabing sanctification, separation. Ang Diyos ay banal. Yamang banal, ang Diyos sa inyo'y tumawag, mabuhay din naman kayo ng banal sa lahat ng kaparaanan. Light and darkness are separated. Christ is the very light of the world. At ang sumusunod sa Kanya, hindi lalakad sa kadiliman. Kaya ang tunay na papunta ng langit, hindi kaisa ng mundong ayaw sa langit. Ngayon, maraming tagmak yung easy believism. Just repeat after me and raise your hands. That's all. You're saved. But we believe in spite of that, not because of that. Kasi ang the very root, kung bakit siya naligtas, nakapakinig siya ng Word of God. Yun ang cause. Pero yung you claim, let the Bible prove our conversion. Not the repeat after me or raising your hands up. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon. Tignan niyo may pagkakilala sa English na knowledge of the Lord at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Alam niyo ba, maraming ngayong relihiyon? Alam din yan. Ako po ay exposed sa mga debates. Seventh-day Adventist. We believe and accept the Lord Jesus Christ. Sa linyada ng mga sangkang Krisyanuhan, Fourth Watch, Pentecostal, Charismatic, ganyan din ang emphasis. Pero sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Marami magsasabi sa akin sa araw na yon, hindi baga, Panginoon, sa pangalan mo kami nagpalayas ng demonyo, at sa pangalan mo kami nagspanghulat, at sa pangalan mo gumawa kami ng mga dakilang gawa. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Lumayo kayo saan, kayo mga manggagawa ng katampalasanan. Mere knowledge cannot save. Yung alam mo lang, hindi yan nakakapagligtas. Magbasa ka lang. Maunawaan mo yan. Pero ang tunay na ligtas, may knowledge. Alam nga namang wala. Kaya tanungin mo isang ligtas, alam niya kung bakit siya ligtas. Pero hindi lahat ng may alam, ligtas. Ang tunay na ligtas, alam kung bakit siya ligtas. Pero hindi lahat ng may alam ay ligtas. Yan ang talata natin, no? Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo, ay muling mahalubiluhan at madaig na yaon. Ay lalong alam niyo, pasama. For worse, not for better. Ang tunay na Kristiyano, for better, not for worse. Mahina tayo. Nagkakamali tayo. Pero sabi ng Biblia, ibabangon siya ng Diyos ulit. Kaya nga mayroong record ng prodigal son. Kaya nga may Hebrew chapter 12, pinapalo ng ama ang kanyang anak. Hindi papayag ang Diyos na ang kanyang anak ay maging aso. Maging, baboy. Ay muling mahulubihan. Mga kapatid, kaya meron kasing tinatawag na apostasy. Alam ang tama, pero hindi sa tama. Alam ang totoo, pero hindi sa totoo. Si Satanas alam din ang totoo. Alam din ni Satanas ang totoo eh. Nagbabasa pa nga Satanas ng Bible. Diga? Ginamitan ni Satanas ang pahinungsos ng Bible na tinutokso siya. May alam din siya. Kaya hindi lahat ng may alam, totoo. Pero lahat ng totoo may alam. Kumusta kayo?
Kaya mga kapatid, ano iniwala ko sa perseverance? Ang tunay na anak, tatagal hanggang dulo. Dahil hawak ng Ama, hawak ng Anak, may tatak ng Espiritu Santo. Verse 21. So, ang punto ko, may knowledge sila. Kasi ang konteksto nga niya, mga kapatid, false prophet, matagal pagbabasahin natin ng buong kapitulo. Kaya ikinukwento ko na lang sa inyo yung laman. Sapagkat magaling pa sa kanila, hindi nakakilala. Tinan nyo, nakakilala din. Kaya yan ang cross-reference ng Hebrew chapter 6, verse 46 na ginagamit lagi nila sa losing salvation. Yung mga minsang naliwanagan na at saka nahiwalay. Yan. Maraming taong naliliwanagan. Di ka? Ang sabi ng Bible, tinanggap na may galak pero hindi nag-uugat. Are you with me? Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Kaysa, pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Verse 22. Kaya mga kapatid, pag-pray natin yung mga inactive, sana sila ay nanghina lang. Hindi yung bumalik sa suka. Kasi mere knowledge can't save. Are you with me? Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na binigay sa kanila. Verse 22. Verse 22. Ay, wag muna kayo maglipon dyan. Verse 22. Ano sabi? Nawala? Pakibasa ng verse 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Actually, nasa Proverbs yan, yung pinagkunan na yan. Kaya ang Old Testament and New Testament talagang Word of God yan. Hindi. Ang New Testament ay kopya lang. Di dapat kung kopya lahat, 39 din. Nangyayari sa kanila ang ayon sa kawikaan tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. Pero meron silang knowledge. Sila ay napapunta rin sa daan ng katotohanan. Pero ang tawag pa rin ay aso. Ang ligtas ay hindi tinatawag na aso, tupa. Ang ligtas hindi tinatawag na kambing at baboy, tupa lang. Maliwanag ko ba? Kaya mga kapatid, hindi yan sa lakas mo kaya ikay makakapagpatuloy. Hindi sa lakas mo kaya ka naligtas at makakapagpatuloy, kundi sa kalakasan ng nagligtas sa atin. Kaya tayo makakapagpatuloy. Kaya yung ikaw ay mere profession, pero no regeneration, be careful. Kaya share sa atin natin ang ating sarili kung talagang tayo'y anak ng Diyos. Amen? Kasi mga kapatid, pwedeng tayo manghina pero hindi natin bababawin ang Panginoon sa ating buhay. Hindi ang Diyos pwedeng maging hamak at babasta. Are you with me? Dahil may pagkastigong ginagawa ang Diyos. Kaya ako sa akin, sarili ko, ako'y lumayo sa Panginoon at ako'y lalong nagkamalas-malas, mapalad pa ako. Mapalad ako na lumalayo sa Panginoon na walang nangyayari sa buhay. Bakit? Mahal ako ng Panginoon. Kaysa ako'y lumayo sa Panginoon na ako'y gumanda ng gumanda ang buhay. Bakit? Paano ka palalapit sa Diyos? Pwede ka palang gumaling na wala ang Diyos. Are you with me? Amen. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. Ang lupit nyo. Kung ikaw, tao. Kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun? Ew.
Aso lang ang nagawa nun. Kaya yung kinakain mo uli ang dati mong buhay, hindi ka tupa. Marurumi ka dapat sa iyong dating buhay. Ako'y may karanasan, nakahalihaw ako ng ipot ng manok. Alam mo yung ipot ng manok, may iba-iba yung klase ng ipot. Mayroong magaspang, mayroong bulagsak, mayroong namang napakalapot. Yun ang malupit, yung malapot. Di ka, yung bulagsak, parang may kasamang ihi. Yun namang magaspang, nangain siguro ng ipa. Pero ang malupit, Kuya Rudy, yung malapot. Nakita ba kayo ng malapot na ipot ng manok? Kalain mo yun ang hain nasa paw. Ay ba ako'y naghugas, naramdam ko pa ako'y ganito ng ganito. Nakapaghugas na naman ako. Pero ramdam ko, kinakaayod ko pa yung kamay ko, parang andon pa. Alam mo, ang guilt, ganyan. Nagsisi ka na naman, pero gusto mong makayod ang iyong buddhi sa iyong kasalanan. Gusto mong ikaw ay ramdam na ramdam mo ikay malaya at dalisay, parang ikay nagkakayod ang kamay, parang may tira pa eh. Dapat ganyan ang ating buddhi pagdating sa kasalanan. Paano pa kaya yung iyong kainin, ang iyong isinuka? Naisuka mo na ngayon, ramdam mo ikay madumi pa. Kaya walang ligtas na babalik sa mali at mabubuhay doon. Yan ang tunay na ligtas. Ngayon, masaya kang wala sa tunay at niyayakap at masaya ang mali. Baka aso ka. Pero hanggat buhay ka, hindi pa huli. Amen? Amen? O ano pa? At sa paglulubalob sa pusali, ang babaeng baboy, yung mga babaeng baboy. Bigay hindi lalaking baboy yung pagkakasabi. Okay. Ang babaeng baboy na hugasan. Bigyan nga naman yung baboy, galingan mo na linis, alpasan mo at puntayan sa pusali. Ganyan yung mga alam lang si Kristo, pero hindi tunay na nabago ni Kristo. Alam lang si Kristo, pero hindi tinalban ni Kristo. Are you with me? At pagka ganyan ang senaryo, ang kaso, ay mahirapan talaga tayong akayin yung mga ganyan. Talaga, sabi nga ni Paul Washer, ni MacArthur, akalain mo si MacArthur, nasa impyerno daw ngayon. Isa sa mga kalaban ng mga, yung on other camp, nasa impyerno daw siya. Nakakatakot yung mga ganong wordings. If you have the Holy Spirit, don't say that words. Amen. Great theologian. Anong alaman mo? Para sabihin siya. Ngayon, punto ko. Sabi ni John MacArthur, nung siya buhay pa, ayan, nawala tuloy ako. Yan. Mas madali pa raw akayin yung hindi ligtas kaysa doon sa akalang siya'y ligtas. Are you with me? Unang posibilidad, lahat ng pastor, iniisip na lahat ng miyembro ay ligtas. Kaya ang emphasis lagi sa mission, nasa labas. Pero sa totoo na, dapat ang ebanghelyo pinapangaral sa loob ng iglesia lagi. Bakit? Posibleng may membrong unsaved. Amen? Tama ho ba? Kung kayo ligtas, pasalamat. Kung hindi, hindi pa huli. Dapat na binubuhay pa tayo ng Panginoon, may panahon. Pero mga kapatid, sabihin ko sa inyo, hindi mahina ang Savior. Sabi nga sa inyo, ba't ka pa kumuha ng kurso ng panggagamot, doktor? Hindi ka naman pala marunong manggamot o kaya wala naman palang gagamutin. Bakit pa si Kristo Savior kung hindi niya kayang magligtas? Amen? Ang alam lang ng maraming tao, kaligtasan sa impyerno. Sa totoo na, ang impyerno hindi nakakatakot sa mga taong pinatawad.
Ang impyerno nakakatakot hanggat nasa atin pa tayong kasalanan na hindi pa napapatawad. Dahil ang impyerno, hindi sa iyo kung napatawad ka. Kaya ang kapangyarihan ng impyerno ay kasalanan. Dadalhin ka sa impyerno dahil ng kasalanan. Kaya ililigtas tayo sa kasalanan. Pero mind you, hindi ka lang iniligtas sa kasalanan. Balik natin ang verse 20, papuntang impyerno. Okay. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan. Mga kapatid, ang tunay na ligtas ay hindi na dapat nabubuhay sa hawa ng sanlibutan. Ang tugtog nila, hindi natin tugtog. Ang filosofiya ng mundo, hindi filosofiya ng anak ng Diyos. Ang aklat ng mundo ay iba sa aklat ng mga anak ng Diyos. Ang lifestyle ng mundo ay hindi dapat lifestyle ng mga anak ng Diyos. Iba ang dilim sa liwanag. Iba ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Mayroong sinungaling na parang totoo. Pero iba pa rin yung talagang totoo. Dahil Satanas ay nagkukunwaring anghel din man ng kaliwanagan. Pero siya'y kadiliman. Kaya hindi lahat ng nakinang ay ginto. May daan na tila matuwid sa paningin ng tao, pero ang dulo na'y kapahamakan. Ang tunay na katotohanan ay si Jesus. Hindi siya isa sa mga katotohanan. Siya ang katotohanan at source ng katotohanan. Tama ba? Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa libutan, sa magitan ng pagkakilala sa Panginoon niya, pagkilala mo talaga ang Panginoon, hindi ka lang iniligtas sa impyerno. Sa kasalanan ka iniligtas, ay ang habi, ang layi ng mundo'y sa kasalanan. Tama? Kaya maling ako na may palangit na kahit ako'y mabuhay ng pangdyablo. Hindi totoo yun. Hindi pwedeng ako'y pang Diyos, pero ang buhay ko'y pang dyablo. Hindi pwede yun. Kaya nga makipot at makitid ang daan papunta sa buhay at kakunti ang pumupunta doon. Pero malawak at maluang ang daan pagkapahamak at marami ang pumupunta doon. Lagi kong ilustrasyon dyan ay kantarilya. Alam niyo ba yung kantarilya? Tatay, alam niyo yung kantarilya, di ba? Alam niyo ba yung kantarilya? Yan ay culvert na mahabang yari ng culvert, pinagduktong-dukto ng culvert. Kuya Rude, yun ay daanan ng tubig. Pare-parehong size yun, pagkantarilya. Kung ano ang pinasok mo sa bungad, yun hanggang gitna, hanggang dulo. Yun ang ilustrasyon. Ang tunay na pumasok kay Kristo, si Kristo rin hanggang gitna, hanggang dulo. Hindi yun nanampalataya kay Kristo, pero kay Satanas sa gitna. Makabundo sa gitna. Hindi. Kung paano pumasok kay Jesus, siya sa bungad, sa gitna siya pa rin. Yan ang hindi naiintindihan ng mga bumabatikos sa Lordship, salvation. Kung makabatikos, di naman naiintindihan. Bakit? Si Kristo hindi mimbunada lang, hindi bungad lang, siya pa rin sa gitna, kaya nga siya ang Alpha and Omega. The same yesterday, today, and forever. Kung siya'y tagapagligtas mo ngayon, hanggang sa dulo yan. Kung siya'y Panginoon dito, hanggang sa dulo yan. Yan ang prinsipyo ng kantarilya. Hindi makip. Meron taong ang kipot ng bibig, pagkakain. Pero huwag ka mag-alala, maluang ang aking tiyan. Di ka, makipot lang akong sumubo. Pero wag ka, kahit isang baboy, kasa sa tiyan ko. Hindi ganun ang ibig sabihin na si Kristo tagapagligtas. Kaya kung si Jesus ay tunay, hanggang gitna, siya'y tunay pa rin. Walang worldliness and godliness at the same time. Amen? Tayo magkakamali. Hindi parang hindi. Pero babangon ka ng Ama. Gigiyagising ka ng Holy Spirit. Kaya sabi ng Efeso chapter 4 verse 30, huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos nasa inyo. Kaya walang Kristiyanong magiging masaya. Kaya mga kapatid, dapat yung pagliban ng linggo, hindi lifestyle. Pag may Holy Spirit ka, are you with me? Amen. Walang magaang pagsaway sa may Holy Spirit. Dapat sa pribado, sa sulok ng iyong buhay, nangal-ngal ka dyan. Lord,
Kaya minsan may pagkakataong nanalangin ba kayo? Lord, kailan ka kaya darating? Kaysa ako'y magkasala pa ng marami eh. Di ka? Nararanasan mo yung pagod sa kasalanan. Hindi yung nag-i-enjoy ka sa kasalanan. Yan ang ligtas. Mere knowledge cannot save. Amen? Alam din nila eh. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawar sa libutan sa magitan ng pagkakilala sa Panginoon, kaya pagkilala mo ang Panginoon, ikaw ay ligtas din sa pagkahawar sa libutan. Kaso lang pag hindi tunay, mere knowledge lang, for a moment. For a moment. Pag hindi genuine. Pero walang perseverance. Yun ang perseverance. Hanggang wakas, dahil sa tayo ay tunay, tayo ay makakapagpatuloy. Hindi kaya nagpapatuloy para maligtas, dahil ligtas ka nga. Kaya from grace to grace yan. Talaga pinagdidibatihin pa rin yun. Tagapagligtas ni Yesu Cristo ay muling. Okay, number 3. Bakit? Ganun nyo ha? Ang ating naging pamagat ay Savior. Pero siyempre, ating sinisiwalat yung kapitulo. Nagsimula tayo, number 1, man, Savior, Christ. Mere knowledge of Christ cannot save. You know why? Bakit merong Savior? Bakit mere knowledge cannot save? Number 3, malignant condition of the lost. Malignant condition of the lost. Ito yung mga kapatid, kaya hindi ito basta eh. It involves miracle of God. Kaya niyo po ang verse 2 hanggang 4. Tingnan po natin. At maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahalay. Ito yung mga apostasy, ito yung mga false prophet, false teachers, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Kaya be careful, huwag kayong sasali sa mga madaling magsadyamonyo ka, sa diablo ka, kay satanas ka, ay may Holy Spirit yung tao. Tayo na sa huling panahon na, mga kapatid. Mga pangahas na ang mga bunganga ngayon. Without deep understanding. Tingnan niyo po, na dahil sa kanila ay pagsasalita ng masama ang daan ng katotohanan. Verse 3, at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Yan ay mga leader yan na magaling magpakunwari. Ginagamit nga din ang pangalang Jesus. Dala din ang Bible. Maka-Diyos din ang pangalan ng simbahan. Pero sila'y aso. Sila'y baboy. Alam ang tama pero hindi sa tama. Bakit? Hindi mababaw ang sakit ng kasalanan. When we say total depravity, walang bahagi ng tao na hindi contaminated ng kasalanan. At ang malupit dyan, madaling iwasan yung patay na manok. Bakit nangangamoy? Ang kasalanan, mabango kahit bulok. Madaling iwasan kung sa Satanas ay makikita mo may sungay at may buntot at namumula ang mata at ang laki ng pangil. Iiwas ka dyan. Pero paano kung siya'y humarap sa iyong anghel? Tama ba? Kaya hindi lahat ng mukhang tama ay tama. Ang tao nang, mabait si pastor, mabait siya. Ano kung mabait? Ano ang kaibuturan ng kanyang puso? Meron bang Jesus? Meron bang Holy Spirit? Husto ka sa bait. Pag ikay sabi nga na ang Teachers Bible School, ang taong sobrang bait, nilalabas ay walang bait. Bakit? Lahat ay pwede. Pag ikay na kay Kristo, aalisin ka maging sahibo ng sanlibutan. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita, ay pangangalakal kayo, na ang hatol nga sa kanila, mula ng una ay hindi nagluluwat, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Sure. Ibig sabihin, sila'y talagang paimpyerno, pero magaling magkunwari sa salita. Okay, tingnan pa natin. Ang verse 14. Verse 4. Ano ba yan? Verse 4 ma. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nung mga kasala ang mga yaon,
kundi sila ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Kaya nga ng Diyos magdala ng anghel sa impyerno. Ito pa kayo mapagpaimbabaw ng mga ito. Yun ang paghahambing. Kaya be sure, hindi ang ating kaligtasan ay paimbabaw. Kung talagang tayo tupa tayo. Alam nyo sa Matthew chapter 7, ang false prophet tinulag na nagdadamit tupa. Pero ang loob ay lobong maninila. Ang kaligtasan, yan ay panglabas at pangloob ligtas. Amen? O, tingnan pa natin. 10 hanggang 12. Dapat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman, sa masamang pita ng karamihan. Nagsisilakad lifestyle. Mga kapatid, tayo'y natatapilok, pero hindi tayo dyan nabubuhay. At nangapupuot sa pagkasakop, dyan po yung mga taong ayaw ng mapakialman. Ayaw ng pamamahala ng Diyos. Ang tupa nakikinig sa kanyang pastor, "My sheep hear my voice, and they follow my voice." Pero itong mga saved daw kuno, ayaw ng mga pagpapasakop. Not just ayaw, napupuot. Amen? Mga pangahas, garapal, kapalmoks, mapagsariling kalooban. Huwag mo akong pakialaman. This is my desire. This is my life. Huwag mo pakialaman. Buhay ko to. Bigay ko sa iyo, kung ayaw mo pakialaman ng Diyos, gumawa ka ng iyo. Amen? Kayabang-yabang mo, ayaw mo pakialaman ng Diyos, gawa ng mata mo. At kung lahat ng nasa iyo, ituro mo lahat pala sa Diyos. Anong say mo para hindi ka pakialaman ng Diyos? Naintindihan niyo ba yan? Pero sabi nila, alam ang katotohanan. Alam din nila. Sila temporarily naalis din sa pagkahibo ng sanlibutan, pero in reality, are you with me? Nangapupuot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot magsialipusta sa mga pangulo. Mga walang mudo, minusupot, saramulyo, bastos. Di ka? Are you with me? Hindi ganyan. Kaya mere knowledge cannot save. Why? Ang sin ay malignan. Ano ba yung malignan? Pag sa cancer, hindi lang, tama ba Brother Henry? Hindi lang ba sa stage 1, stage 2, stage 3? Pag sinabing malignan, malala. Hindi maligno. Iba yon. Tama ba? Mga pangahas. Kasi tayo lang magpapangitay. Try to expose yourself to the world. At saka yung mga soul winner dito, sila ang makapagsasabi kung gaano kalala ang kasalanan ng buhay ng tao. Kahit yung pinakamabait, mailap yan. Kahit yung pinakamabait na kilala mo, yan ay mailap. Ay, membro nga, ay mailap pa. Yung pag mabait lang. Tama ba? Kaya mga kapatid, huwag nating iisipin ang kasalanan ay magaan. Huwag nating iisipin na ang kasalanan ay simple. At ang malapit pa nito, the heart is desperately wicked. Deceitful and desperately wicked. Deceitful, madaya. Kaya sabi ko nga sa inyo magaling pa yung bulok, ay bulok nga nakita. Kasi may bulok na mabango pa at masarap kainin. Lalo yung bagoong, binulok muna. Pero masarap kainin. Di nga? Dapat lalong-lalo ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman, masamang pita ng karamihan at nangapupuot sa pagsakop. Nako, ayaw na ayaw. Ako'y sisimba, pero huwag mo papakialaman. Kung ayaw kang pakialaman ng Diyos, gumawa ka ng iyo. Huwag kang lumakad sa lupa ng Diyos. Huwag kang sumanghap ng hangin ng Diyos. Tama ba? Amen. Huwag kang maligo sa dagat ng Diyos. Huwag kang uminom din ng tubig ng Diyos. Bakit? Lahat ng ininom mo sa Diyos, pati yung palay na kanin, kayo ba nag-almusal kanina? Dapat di ka nag-almusal. Ayaw mong pasakop sa Diyos Sa totoo na, kung ayaw mo sa Diyos, wala ka ng karapatang mabuhay. Ganyan kalala ang kasalanan. Hindi yan simple.
Sa iba, magaan. Pero sa Bible, hindi. Kaya nga sabi niya, nakita ng Diyos na malala, mabigat ang kasamaan. Kasi ibang tumingin ang banal na mata kaysa matang maligaya sa kasalanan. Ang Diyos kaya siphayo, sabi sa Habakuk, 1:13 yata yun, ni hindi siya makatitig sa kasamaan. Bakit? Banal ang mata ng Diyos. Tayo kaya nabibiro, nakakapagbiroon pa sa kasalanan. Bakit? Hindi tayo likas na banal. Kaya nanonood ka ng pornography. Nag-i-enjoy ka sa mga masama, makasalanan. Bakit? Ang mata natin hindi banal. Ang Diyos banal eh. Kaya minsan, damhin natin ang kasalanan kung paanong dinadama ito ng Diyos. Huwag kung paanong dinadama mo. Tayo sadyang likas na masaya sa kasalanan. Magaan lang sa atin ang kasalanan. Bakit? Tayo'y makasalanan. Pero, bakit hindi natin gamitin ang mata ng Diyos? Sabi ng Bible, we have the mind of Christ. Yamang nangaliwanagan na ang mata ng inyong puso, pananampalataya. Naliwanagan na tayo. Ang mga taong bulag, hindi pa. Pero tayo naliwanagan na. Ba't hindi natin i-practice kung paano tingnan ng Diyos ang kasalanan? Bayan ko sa inyo, hindi yan magaan. Malignan siya. Tingnan ang asal ng tao. Verse 13 yan, nabasa natin. And then, 11. Samantalang ang mga, hindi, saan ba tayo? Yan, yun ba? Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay na paghatol na may lapusta laban sa kanila sa harap ng Panginoon. Ito nga mga anghel malakas sa atin, marunong gumalang sa Diyos. Pero tayo ayaw ng pagpapasakop. Verse 12. Datapot ang mga ito, naggaya ng mga kinapal na walang bait. O, kita mo yan. Hindi akin yan. Totoo pala yan. Napapainggan lang natin yan sa matatanda. Iti kinapal na walang bait. Ano ibig sabihin? Ang tao sa pagiging makasalanan, walang bait. Amen. Hanggat wala kang tamang respeto sa Diyos, tayo ay kinapal na walang bait. So, hindi simple ang kasalanan. Amen? Nagagalit kayo sa pastor, eh naman sa Panginoon. Ayoko kayo sumimba dito. Tindi. Kung humatol. Hindi hatol yan. Totoo yan. Ano ba, mamaya pag-aaral natin ang Holy Spirit na kukonvict, sagyang ipinapakilala ng Diyos ang ating kasalanan para tayo humanap ng kaligtasan at tagapagligtas. Tingnan nyo, kinapal na walang bait. Na pinanganak na talagang makahayop. Akin ba yan? Sige, kayo nga magbasa. Basahin nyo nga, basa. Ang kausap ba niya talaga hayop nga? Mga tao yun. Mga religious yun. False prophet. Kung tingnan nyo, sa verse 1, wala tayong panahon. Sa verse 1, makikita niyan. Verse 2. Mga false prophet yan, mga false teachers yan, mga tao, mga religious yan, may mga alam sa Bible. May knowledge nga eh. Kaya mere knowledge cannot save. Why? Bakit yung alam mo na si Kristo pero hindi ka pa rin ligtas? Kasi pwedeng panglabas lang yun. Madaya ang kasalanan. Kaya si Kristo ay kordero ng Diyos nag-aalis para wala na tayong pagtaguan. Amen? Ng kasalanan. Hindi yung tinatakluban lang ang kasalanan. At dyan tayo nagtatago. Datapot ang mga ito na gaya namang kinapal na walang bait. Masakit yan. Na pinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi na nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Verse, tuloy natin. Ano ba yan? 14, verse 14. Na may mga matang puspos ng pangalo niya. Ano ba ang pangalo niya? Hindi lang Diyos, may spiritual adultery. Ibig sabihin, taksil talaga ang tao sa Diyos. Alam na mga Diyos, pero niluluko lang ang Diyos. Ang ibig sabihin ng pangalo niya, pagtataksil, panluloko. Alam ng tao may Diyos, pero niluluko lang niya ang Diyos. Pero sa totoo na, pag niluluko mo ang Diyos, ang niluluko mo yung sarili mo. Hindi naman natin maluluko ang Diyos.
He knows everything. And sabi, na may mga matang puspos ng pangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala ng tao hanggat wala kay Kristo. Ganong kalala ang kasalanan? Wala palang segundong hindi ka nagkakamali hanggat wala ka kay Kristo. Hindi maglilikat sa pagkakasala. Kaya totoo yung Genesis 6 verse 5, na kanilang laman ng isip ay pagkakasala na lamang parati. Alam mo ibig sabihin ng masama? Ayaw mo sa Diyos. Bakit? Diyos lang ang mabuti. Kapag wala kang tunay na inclination sa Diyos, desire sa Diyos, yan ang diwa ng pagiging masama. Bakit? Wala kang hilig sa tunay na mabuti. Kaya hindi yung masama, pumatay ka lang, nanggahasa ka lang, nagnakaw ka lang. Ang tunay at buod ng kasamaan, ayaw mo sa Diyos. Amen? Huwag mo sabihin sa akin na gusto ko ang Diyos na ayaw mo sumimba. Brethren, let me remind you also, be sure you are saved. Amen. Nangihina, pero hindi habang buhay. Kakastiguhin tayo ng Panginoon. Maliwanag ko ba? Na may mga matang puspos ng pangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga. Yan pa, malumit. Hindi siya masayang siya lang. Nang-re-recruit pa. Kaya mga kapatid, pagkapagkain, magbigay ka. Mag-akay ka. Pero pagka sa kasalanan, pwede nga ikaw na lang. Amen? Na umaakay sa mga kaluluwang walang tiyaga. Ay, sino naaakay? Ay, di yung mga hindi rin nalago. Yung mga walang tiyaga. Kaya hinahamon ko kayo, magbasa kayo ng Bible lagi. Maging mga panalanginin lagi kayo. Mga pastor ngayon nangihina pa. Si Pedro ngayon nagkanulo pa. Si Moises nga hindi nakapasok sa promised land. Mga magagaling na tao. Pero hindi pa rin. Tayo pa kaya? Lalo sa atin. Saan ba tayo? Laging exposed. Sabi nga makuha ko pa kaya yan? Wala ng oras. Si Piper. Napost ko yun. Sabi niya, ganong katindi ang paghila ng dyablo sa atin. Tapos magbibigay lang tayo ng kaunting oras sa salita ng Diyos. Walang tigil ang dyablo na tayo pang hinain. Tapos tayo magbabasa lamang ng kaunting panahon. Anong match natin? Kaya sabi, umaakit sa mga walang tiyagang kaluluwa na may pusong sanay. Sanay! Sa kasakiman. Ano mo ibig sabihin ng kasakiman? Kapag ayaw mo sa Diyos, sakim ka. Bakit? Hinahanap mo lang yung sarili mo. Ang malupit pa niyan, hindi mo ramdam yan. Are you with me? Mga anak ng paglalait. Oh, 17 to 19. 17 to 19. Sige, tatapusin ko lang area. Number 4. Ang mga ito yung mga bukal na walang tubig. Kasama naman yun. Naturingang bukal walang tubig. Ganyan ang mga tao. Ligtas pero walang bunga. Sa Diyos daw pero walang ebidensya. Mga ulap na tinatangay ng unos, walang disposition, walang galting, walang tibay na asahan. Magaling pang Spartan. Nasa kanila itinaan ang kapusikitan ng kadiliman. Verse 18. Pero alam nilang katotohanan, sapagkat sa panalita ng mga kapalaluan na walang kapuluhan, ay umaakit sila sa masamang pita ng laman sa magitan ng kalibugan doon sa nagsisitakas sa namumuhay sa kamalian. Verse 19. Na pinapangakuan ng kalayaan. Mga ngaral kasi yan samantalang sila yung mga alipin ng kabulukan. Sapagkat ang nadaig ni naman ay naging alipin din naman yun. Last. Ito yung ligtas. Dahil may Savior, dapat saved. Tama? But mind you, number 1, man's Savior, Christ. Mere knowledge of Savior cannot save. Why? Malignant condition of the lost. Then, number 4, ito, salamat, binanggit si Lot. Amen? Verse 8 and 9. Okay, sapagkat ang matuwid na ito. Oh, kilala niyo ba si Lot? Di ba siya namalot? Ang kanyang asawa ay naging haliging asin, ang kanyang anak,
masyadong na-impluensyahan ng environment ng Sodom at Gomorrah, akalain mo magkaanak lang ni lasing ang ama? Nabasa niyo ba yan? Mga kapatid, pag di tayo naging maingat, be sure talaga ligtas. Dapat hindi na mundo nakakahawa sa atin. Hindi environment ng Sodom at Gomorrah. Dapat tayo na-impluensyahan ni Kristo. Kaya nga si Pedro at si Juan, bakit matapang? Sapagkat sila'y nangakasama ni Kristo. Sapagkat ang matuwid na ito, na mamamayang kasama nila, ay lubhang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Alam mo, kapag ligtas ka, magpakahina-hina mo na, hindi ka masaya sa masamang environment na walang pakialam sa sinasabi ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin pag nanghina ka, hindi ka saved. Pag lumayo ka, hindi ka saved. Pero dapat, napalayo ka man, hindi ka masaya. Verse 9, ano sabi dyan? Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal. Ang tawag kay Lot ay matuwid at banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Number 4 in the last, si Kristo ay Savior. Pero sino talaga niligtas niya? Mas becks of unlawful deeds. Alam mo, dapat tayo ay, ano yung sa Tagalog yung becks na yun? Beporab ba yun? Ano yan? Na pipighati. Tama ba yan? Tagalog ka, balik nga tayo sa talata. Nahapis. Ano yung salitang hapis? Nakita ba kayo ng namatayan ay nakatawa pa? Dapat ganun ang ating buhay. Parang ang namatayan pag lumayo ka sa Diyos. Amen? Amen? Klaro ba? Yan ang save. Yan ang may Savior. Yan ang may Savior. Si Jesus Christ. Kaya let me challenge you, remind you, be sure that our salvation is not mere knowledge. Man, kundi deep in our hearts, hindi tayo masaya na sarili lang lagi ang nasusunod. Hindi tayo masayang hindi nagpapasakop sa Diyos. Hindi tayo kinapal na walang baik. Tayo ay tupa na natatalpilok, pero kayang ibangon ng pastor. My sheep hear my voice, and they follow my voice. Walang Kristiyano hindi nanghihina at magkakamali. Pero kung talagang tupa ka, hindi mo kakainin ang iyong isinuka. At hindi ka maglulubalob sa pusali, kundi ibabangon ka na mabuting pastor. Maliwanag ko ba? Tayo manalangin. Panginoon Diyos, sa langit, salamat po sa unang bahagi ng pagtuturo na yung mga salita. Naway kayo manuot, humamon, magsiyasa,